At napagtanto na hindi siya ordinaryo. Naabot ni Selena ang isang katulad na conclusion, iniisip kung siya ba talaga ang binanggit sa propesya, ang espiritu ng pagpapagaling. Nang maglaon, nakipagkita si Selena kay Callen upang pag-usapan ito. Naniniwala si Callen na ang lahat ay ganap na umaayon sa propesya at iginiit na ang bono ni Ojin kay Monokoros ay hindi maikakailang patunay. Kinuwestiyon ni Selena ang kanyang desisyon na ibigay sa ating bida ang singsing na hindi sa kanya, ngunit iginiit ni Callen na aprubahan sana ng orihinal na may-ari. Inamin niya na ang mga alingaw ng espiritu ng pagpapagaling ay malapit ng kumalat sa buong mundo at na plano nilang gamitin ito upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng mga nakatagong puwersa sa halip na habulin lamang ang mga kaaway. Napagtanto ni Selena na ito ang dahilan kung bakit pinakawalan si Baron Doyle, upang ilabas ang mga nagtatrabaho sa likod ng mga eksena. Tiniyak ni Callen na hindi siya sasaktan ni Ojin at itinuro niya na hindi nagkataon na nakilala niya siya sa nayong ito. Naalala ni Selena ang una niyang pagkakita sa ating bayani nang supulan niya ang isang higanting kuneho sa nayon habang suot ang kanyang misteryosong kwintas. Bagamat inamin niyang kakaiba siya, nananatili siyang nagdududa na siya ang espiritu ng pagpapagaling. Sinabihan siya ni Callen na patuloy na manood, na nagpapaalala sa kanya na ang hula ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa kaligtasan, ito rin ay nagbabala sa mga pagsubok na dapat dumating bago ito. Isa na namang tahimik na umaga ang bumungad sa klinika ni Ojin. Sa loob, isang patak na kilala bilang ang Bloop ay umuupo muli sa isang dahon. Kahit na sinisingil na ang pag-aalaga nito noong nakaraang linggo, napansin ito ng ating bida at naiirita, nagtataka kung bakit narito pa rin ito. Samantala, inaalagaan ni Selena ang nilalang, ipinaliwanag na inaalagaan niya ang isa sa 3 Bloops. Hindi niya ito pinangangasiwaan, na nagudyok sa ating kalaban na pumasok. Naalala niya na ang mga blobs ay nahahati sa mga pangunahing uri, na naglalaman ng isang core sa kanilang mga ulo, at mga hindi core na uri, na madaling dumami. Ang pagkakaroon ng uri ng core ay pumipigil sa karagdagang paghahati, ngunit ang pinangangasiwaan ni Selena ay walang core at maaaring magparami kapag na-stress. Kinukumpirma ni Selena na isa itong sensitibong specimen na dumarami sa ilalim ng presyon. Ang aming anak na lalaki ay nagiging hindi mapalagay, masyadong alam ang mga panganib ng pag-iingat sa gayong mga nilalang. Ang mga bloop ay maaaring magparami ng hindi makontrol at nabura ang buong mga nayon kapag mali ang pagkakahawak. Ang pag-iingat sa isa sa klinika kasama ng mga pabago-bagong nilalang tulad ng Mandre at Sonja ay parang walang ingat. Tahimik niyang tinanong ang desisyon, na pagtantong hindi nakuha ni Selena ang pahintulot ng may-ari, na kumilos sa kanyang sarili sa ilalim ng pagkukunwari ng pakikipagtulungan. Si Pio, na nanunood sa palitan, ay kinakabahan, banayad na nagmumungkahi na marahil ay mas mahusay na huwag makisali. Natatandaan ng aming bida na narinig niya na ang mga duwende na nagtatakip ng kanilang mga tainga ay kadalasang ginagawa ito upang itago ang mga markang kriminal na sinunog bilang parusa. Ang pag-iisip ay namamalagi sa kanyang isipan. Ang ugali muna ni Selena na umarte. Ang kanyang pag-iwas sa mga personal na tanong at ang kanyang agresibong pag-uugali ay nagdudulot ng mga pagdududa tungkol sa kanyang nakaraan. Panandaliang pinag-isipan ni Ojin ang pagpapaalis sa kanya, ngunit nagpa siya na hindi ito dahil sa mabigat na trabaho ng klinika. Bago pa siya makapagpahinga, sumenyas si Selena na oras na ng pagbubukas at patuloy ang gawain. Sa ibang lugar sa kastilyo ni Baron Doyle, nagsasalita ang Baron sa pamamagitan ng isang kristal na elma. Na may misteryosong figure, hinihiling ng lalaki na malaman kung bakit lumitaw ang utos ng Athetheran sa klinika ni Ojin. Ipinaliwanag ng Baron na bigla silang pumasok, binanggit ang isang banal na hayop, nag-ambala sa kanyang trabaho, at umalis. Nagalit ang lalaki, inakusahan ng Baron na hinayaan ang utos ng Athetheran na kunin ang mga Monoceros. Humingi ng tawad ang Baron at nangako na babawiin ito, ngunit idinagdag na hindi niya kailangang nakawin ang halimaw dahil kasama na nito si Kim Ojin. Ang lalaki ay, nabigla, ang pagkaalam na ang Monoceros ay hindi karaniwang makakasama sa mga tao. Iginiit ng Baron na kusang loob itong sumusunod sa ating bida. Inutusan siya ng lalaki na patahimikin ang lahat ng nakakaalam, na tinatawag siyang walang kakayahan. Natapos ang koneksyon, na iniwan ang Baron na bigo pagkatapos ng mahabang pagsaway.
Inutusan niya ang kanyang mayordomo na ipatawag sina Theodore at Alex na kasalukuyang nakalive. Binanggit ng mayordomo na binigyan sila ng pahinga matapos magreklamo tungkol sa overtime. Nagalit ang Baron, kinansela ang kanilang bakasyon at hiniling na ibalik sila. Ang pag-unawa sa problema ay lumalala lamang. Samantala, sa palengke, mabilis na kumalat ang mga tsismis tungkol sa hitsura ng Atherail Order. Ang mga tao ng bayan ay nagchichismis tungkol sa pagkakita sa grupo ng personal at nagtataka kung bakit ang napakalakas na utos ay bibisita sa isang klinika sa kanayunan. Kumakalat ang mga salita na dumating sila dahil sa isang bihirang banal na species. Sinasabi ng ilan na ang ating bayani ay hindi lamang isang ordinaryong doktor, kundi isang taong mula sa ibang mundo. Ang iba ay inuulit ang mga kwento tungkol sa kanyang pagsupil sa isang mana-infused beast at pagpapaamo sa isang banal na nilalang na walang kamay. Pinaikot ng mga kwento ang katotohanan at pantasya hanggang sa bamulong ang buong bayan ng haka-haka. Sa pagsapit ng gabi, may bagong tono ang mga alingaw-ngaw. Sinimulan ng mga tao na tawagin si Ojin na espiritu ng pagpapagaling, isang figure na dating pinaniniwalaan na babae ayon sa sinaunang Propecia. Ngayon sinasabi nila na ang espiritu ay isang tao sa halip, at sinumang makakuha ng kanyang pabor ay mamamahala sa mundo. Tinatalakay ng isang babaeng may mahabang kulay rosas na buhok ang bulong-bulungan sa isang kasamang may kayumanggiang buhok, na nagsasabing maaaring magbago ang kahulugan ng hula sa bagong interpretasyong ito. Sa marangal na distrito ng Monval, dumating si Adrian sa kanyang klinika. Inaasahan ang karaniwang pagmamadalian, ngunit nakitang tahimik ang lugar. Nagkomento siya sa kawalan at nalaman mula sa mayordomo na walang mga pasyente na dumating mula umaga. Naghihinala si Count Downey ng panghihimasok, nangakong gagantay siya. Tahimik na binanggit ng kanyang katulong na ang pagbaba ng mga kliyente ay maaaring maiugnay sa isang bagong klinika ng veterinaryo sa Belmont. Mga Ojin. Tinanggihan ni Adrian ang ideya na nangangatuwiran na ang mga maharlika ay hindi kailanman bibisita sa pagtatatag ng isang karaniwang tao. Gayunpaman, hamina ang kanyang kalmado nang marinig na kinansela ni Lady Mary Ann ang kanyang appointment upang bisitahin ang klinika ni Ojin sa halip. Ang realisasyon ay nagagalit sa kanya. Hinampas ang kanyang kamay sa mesa, agad na inutusan ni Adrian ang kanyang karwahe, determinadong harapin ang lalaking responsable sa kanyang kahihiyan. Si Adrian, ipinanganak sa Maharlika, nagtataglay ng katalinuhan, talento, at kapansin-pansing hitsura. Ang mga katangiang nagpasya na maging isang veterinaryo ay tila hindi karaniwan sa marami. Siya, gayunpaman, ay may isang simpleng dahilan. Talagang mahal niya ang mga taong nagmamahal sa kanilang mga alagang hayop. Sa pamamagitan ng pagsasanay na alindog, madalas niyang tiniyak sa mga nababalisa na may-ari na ang kanilang mga minamahal na hayop ay gagaling, na kumukuha ng kasiyahan sa pagpapagaan ng kanilang mga alalahanin. Palaging pinananatili ni Adrian ang isang malinaw na linya sa pagitan ng personal at propesyonal na buhay. Maliban sa pagdating sa isang babae, si Lady Marian Astrid. Mula nang pumasok siya sa kanyang klinika, siya na ang pinili ng kanyang puso. Siya ay madalas na naniniwala na siya ay naging isang veterinaryo para lamang tretuhin ang kanyang unicorn. Ang pananalig na iyon ay naging pait nang malaman niya na si Lady Mary Ann ay pumili ng iba, isang karaniwang tao, upang tretuhin si Lulu, ang kanyang unicorn. Dahil sa galit, inutusan niyang isara ang kanyang klinika para sa araw na iyon at pumunta sa Astro Estate. Kaagad sa mansyon, magalang siyang tinanggap ng ina ni Marian, ngunit may maliwanag na kawalang interes, na kinwestiyon ang kanyang hindi ipinaalam na pagbisita. Si Adrian ay nagpahayag ng pag-aalala para kay Lulo, na naglalarawan sa unicorn bilang sensitibo at nagpapahiwatig na ang pagkatiwala sa kanya sa isang random na karaniwang tao ay irresponsible. Itinama siya ng kanyang ina. Si Kim Ojin, ang bagong veterinaryo, ay talagang isang babae. Nahuli siya ng paghahayag. Idinagdag niya na kahit na isang karaniwang tao, ang ating bayani ay sinasabing napakahusay at napakaganda. Na tinawag siya ng mga tao na isang diwata o espiritu. Ang ideya ay nagpagulo kay Adrian, na nagsimulang isipin kung anong uri ng babae ang maihahambing sa isang diwata. Marahil ay isang anghel na may gintong buhok o isang misteryosong madilim na kagandahan.
Naputol ang kanyang mga pantasya nang aminin ng ina ni Mar-an na gawa-gawa niya ang kwento upang subukan ang kanyang reaksyon at agad na inutusan ang mga katulong na ihatid siya palabas. Napahiya ngunit naninira pa rin, iginiit ni Adrian na hindi siya nahuhumaling sa mga babae, tanging kay Lady Marian lamang. Ang kanyang deklarasyon ay nagpatawa lamang sa kanyang ina, na nagpalayas pa rin sa kanya. Nakaupo sa kanyang karwahe, nagalit si Adrian sa pang-iinsulto at nagpa siyang makipagkita mismo kay Kim Oh-jin. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pag-unawa sa mga unicorn na mas mahusay kaysa sa karamihan, alam na hinuhusgahan nila ang mga tao sa pamamagitan ng pabango, hinahamak ang amoy ng dugo at pawis, at maaaring maging marahas sa mga lalaki. Hinahangaan ng mga unicorn ang kalinisan at kaaya-ayang pabango, at naniniwala siya na ang kanyang maselang pag-aayos ay naging kakaiba sa kanya na lapitan sila. Naalala niya ang sarili niyang mga pagsubok na nakakuha ng tiwala ng isang unicorn, at kung paano naging kahanga-hanga ang diskarte niya sa pagligaw ng 2 beses araw-araw at pagsusuot ng parehong pabango gaya ng kanilang may-ari. Natitiyak niya na ang isang mabahong karaniwang tao na walang alam sa pabango ay tiyak na magbubunsod sa galit ni Lulo, na magbibigay sa kanya ng perpektong pagkakataon na mamagitan ng buong kabayanihan sa harap ng mga mata ni Marana. Ang pag-iisip ay nagpapula sa kanya at natawa sa kanyang sarili habang ang kanyang kutsero ay tahimik na nag-iisip ng kanyang mga maling akala. Nang makarating ang karwahe ni Adrian sa Belmore, nakita niya ang isang pulutong na nagtipon sa labas ng klinika, na nagbubulungan sa pananabik nang makita ang isang unicorn. Sa tiwala na malapit nang ipahiya ng ating bida ang sarili, naghanda si Adrian na tamasahin ang palabas. Nabasag ang kumpiyansa na iyon nang makita niyang mahinahong nakaupo sa likuran ni Lulo ang ating bida. Ang kabayong may sungay ay lubos sa kagaanan. Namangha ang mga tao at inamin mismo ni Marian na hindi pa niya nakitang pinayagan si Lulo na sumakay sa kanya. Natigilan si Adrian, hindi makapaniwala sa eksena, nakumbinsi niya ang kanyang sarili na may kasamang panlilinlang. Marahil sa lamangka mula sa babaeng duwende na nakatayo sa tabi ni Oh-jin. Naputol ang kanyang hinala nang biglang kagatin ni Lulo ang braso ng duwende, na naiwan itong nakatulala at natahimik. Agad na inisikaso ni Oh-jin ang pinsala at pinaalis ang mga tao habang ang mga bulungan ay kumalat sa mga nanunood. Determinado na hindi umatras sa kahihiyan, nagpa siya si Adrian na tiktikan sila. Nakita niya ang isang bukas na bintana at nagsimulang umakyat sa isang kalapit na puno, na inalala ang kanyang mga araw sa akademya bilang isang kampyon sa pag-akyat ng puno. Mula sa bintana, nakita niya ang aming anak na ginagamot ang sugat ng kagat ng duwende, mahinahong naglalagay ng mga halamang gamot at binabalot ito ng hindi pamilyar na pamamaraan. Naningkit ang mga mata ni Adrian sa kakaibang crest na bahagyang kumikinang sa kamay ni Oh-jin. Nagulat siya nang makilala niya ito, ang simbolo ng bahay Celestian, ang pinakamarangal sa lahat ng pamilyang Elven. Napanganga siya nang hindi makapaniwala, na pagtanto na ang tinaguriang Commoner Vet ay nagtataglay ng marka ng pinakamataas na angkan ng Elven. Napansin ni Oh-jin ang isang mahinang marka sa kamay ni Selena habang binabalutan ito, at mabilis na napagtanto na ang inaakala niyang maliit na sugat ay talagang nagdadala ng lason mula sa laway ng nilalang. Sinabi niya na maswerte sila na hindi ito mas masahol pa. Si Selena, na sumasalamin sa naunang reaksyon ng nilalang, ay napansin na nagpakita ito ng hindi pangkaraniwang puot, isang bagay na bihira para sa mga species nito. Humihingi ng paumanhin si Mar-an para sa insidente at iginiit na sakupin ang mga gastos sa medikal, ngunit tumanggi ang ating bayani, na inamin na ito ay kanilang sariling kapabayaan. Nang kumilos si Marian kay Selena at nagtanong kung nagtatrabaho siya sa klinika, ipinaliwanag ni Oh-jin na siya ay isang katulong na doktor na humahawak ng mga race eta at pisikal na gawain sa paligid ng lugar. Kinikilala ni Marian ang kaayusan, pagkatapos ay nagkomento na sa kabila ng kay Oh-jin. Reputasyon, ang klinika ay tila maliit para sa isang taong may kasanayan. Ang pangungusap ay nagbabalik sa ating pangunahing tauhan sa mga alaala ng kanyang dating pinagtatrabahuan. Isang masikip, maingay na gusali na sinasalot ng barado na palikuran, sirang pag-init, at palagi ang reklamo tungkol sa mga hayop. Bago niya matapos ang kanyang mga iniisip, sumabad si Marian, na nagpapahayag ng pakikiramay sa kanyang mga nakaraang pakikibaka at paghanga sa kanyang mga nagawa.
Ang kanyang tono ay lamambot sa naguguluhang papuri habang pinupuri siya at biglang nagmumungkahi na ang kanyang pamilya ay maaaring mag-sponsor ng isang mas malaking klinika, na nag-iiwan sa aming anak na hindi sigurado kung siya ay nagmumungkahi ng negosyo o iba pa. Bago matapos ang tensyon, biglang binatukan ni Lulu si Sonja, na nagdulot ng kaguluhan sa silid. Parehong nagmamadali si Maran at ang ating bida upang pigilan sila habang napagmamasdan ni Selena na ang mga unicorn, sa kabila ng kanilang pagkakahawig sa Monocaros, ay kadalasang nakakasama ng mas maliliit na nilalang. Namula si Maran sa implikasyon na ang ugali ni Lulo ang may kasalanan, at mabilis na lumaki ang pag-uusap nila ni Selena. Ang mga akusasyon tungkol sa pag-uugali, sinuhulan na reserbasyon, at marangal na karapatan ay pumupuno sa hangin. Ibinubulong ni Pio na iba talaga ang iniisip ng mga maharlika, na nakakakuha ng tingin mula kay Mary Ann. Habang umiinit ang kapaligiran, malakas na pumigla si Lulo, hinampos ang isang bookshelf at natamba ito. Biglang sumabog ang isang malakas na kalabog. Nabasag ang bintana at bumagsak si Adrian, lumapag ang mukha sa sahig. Nag-freeze ang lahat ng ihinto ni Selena ang nahuhulog na bookshelf sa hangin, na iniligtas ito mula sa pagbagsak. Ang grupo ay tumitig. Sa hindi makapaniwala, hindi sigurado kung buhay pa ang nanghihimasok. Itinaas ni Adrian ang kanyang ulo, duguan ngunit nakangiti, at hinarap si Mary Ann ng may labis na kaginhawaan. Habang nauuto si Mary Ann sa gulat, hiniling ni Pio na malaman kung sino siya. Ipinakilala ni Adrian ang kanyang sarili bilang Adrian Heaven Crown, hinalikan ang kamay ni Pio, at ipinahayag ang kanyang debosyon sa pagprotekta sa lahat ng magagandang buhay. Tinitigan siya ni Eugene, sa loob-loob na nabigla sa theatrical entrance at pretentious tone, na ikinukumpara si Adrian sa isang sobrang dramatikong influencer. Nang tanungin kung bakit siya pumasok sa isang bintana, galit na tumugon si Adrian, iginiit na siya ang pangunahing manggagamot ni Lulo at inaakusahan ng aming pangunahing tauhan ng pagmamaltrato sa kanya. Mabilis na nagiging argumento ang akusasyon. Iginiit ni O na ayos lang si Lulo, habang tinawag siya ni Adrian na isang hindi kwalipikadong pandaraya at binansagan pa siyang isang cyberhookang bastard. Nalilito, bumaling si Eugene kay Selena para sa isang paliwanag, at nilinaw niya na ito ay isang insulto para sa isang mapanlinlang na babaero na umaakit sa mga tao tulad ng isang halamang carnivorous. Realization madaling araw sa aming bayani ng isang beat huli na, di pa ng kanyang di paniniwala. Pumagit na si Maran, pinagalitan si Adrian dahil sa kanyang kahalayan, ngunit si Adrian ay nagpatuloy, tinanong si Eugene tungkol sa kanyang romantikong kasaysayan. Sa gitna ng paghaharap, napansin ni Adrian ang isang marka sa kamay ni Eugene at inakusahan siyang nakatali sa isang maharlikang linya ng dugo o isang bagay na mas nakakainis. Sinabi ni Pio na dapat ay engagement ring iyon, dahilan para mapatingin ang lahat sa aming anak na may pagtataka. Naguguluhan, ipinaliwanag niya na ang token ay regalo mula sa isang taong nagngangalang Kian, ngunit ang kanyang paglilinaw ay nagpapalalim lamang ng kalituhan. Bago ang sinuman ay makapagtanong pa, si Lulu ay nagsimulang manginig ng marahas, pawis na lumalabas sa kanyang balat. Ilang sandali pa, bumagsak siya at lahat ay sumugod sa kanyang tabi. Mabilis siyang sinuri ni Eugene. Normal ang reaksyon ng kanyang mga mag-aaral, at kahit na mabigat ang kanyang paghinga, hindi ito kritikal. Nanawagan siya kay Pio na magdala ng kandila at stethoscope, pagsasama-samahin ang dahilan. Si Adrian ay nanunood, pagkatapos ay malungkot na nagpahayag ng kanyang sariling conclusion. Walang sakit si Lulo, buntis siya. Sinuri ni Adrian si Lulo at napagpasyahan na siya ay umaasa. Si Mary Ann, sa simula ay hindi naniniwala, ay nagpupumilit na tanggapin ang kanyang diagnosis, kumbinsido na ang paghihiwalay ng unicorn. Sa greenhouse ng Kastilyo ginagawang imposible ang pagbubuntis. Sinusuportahan ni Selena ang hinala ni Adrian, na binabanggit na ang mga pagbabago sa pag-uugali kamakailan ni Lulo, lalo na ang kanyang mas mataas na pagbabantay, ay umaayon sa mga maagang palatandaan ng pagbubuntis. Kapag nagpakilala si Adrian ng isang medikal na device para makadetect ng mga panloob na tunog, sinunod ni Mary Ann ang kanyang mga tagubilin at ang paggamit ng tool ay kinikilala ang tibok ng puso ni Lulo. Pagkatapos ay isa pang mas maliit at kakaibang nagmumula sa loob ng kanyang tiyan. Dahil sa labis na paghahayag, siya ay bumagsak at sinalo siya ni Adrian.
Samantala, mahinahong ipinaliwanag ng aming bida na ang device ay tinatawag na stethoscope. Namangha si Adrian sa katumpakan nito, humanga sa kung gaano ito kalinaw na nagpapadala kahit na ang pinakamaliit na panloob na tunog. Sa pagtutulungan, natukoy ni na Adrian at Eugene na nasa 4 na buwan na si Lulu. Tinanggihan muli ni Mary Ann ang ideya, iginiit na hindi umalis si Lulu sa greenhouse sa panahong iyon. Ang kanyang pag-angkin ay nagpapalalim lamang sa misteryo dahil ang unicorn ay liblib bilang paghahanda para sa isang nakaayos na pagsasama sa mahal na kabayo ni Prince Theo, si Shark. Sa kabila ng mga pag-iingat na ito, hindi may kakaila ang ebidensya ng pagbubuntis. Inilipat si Lulu sa ICU kung saan ibinibigay ni Eugene ang mga likido at electrolyte sa pamamagitan ng isang IV upang malabanan ang dehydration at malnutrisyon na dulot ng patuloy na pagsusuka. Ang iba ay nagmasid sa pagkahumaling, na binabanggit ang pagiging direkta ng isang paggamot na ganap na lumalampas sa panunaw. Namayani ang katahimikan habang sinusubukang ay proseso ni Mary Ann ang sitwasyon. Binasag ni Selena ang katahimikan, na ikinatuwiran na malamang na mabaigo ang nakaayos na pagpupulong sa kabayo ng prinsipe dahil bihira ang mga unicorn na pumili ng mga kapareha at madalas na mananatiling walang asawa habang buhay maliban kung makatagpo sila ng isang tunay na karapat-dapat. Sa mga bihirang pagkakataon, ang isang pambihirang pagpapares ay gumagawa ng isang maalamat na hybrid na may gininto ang katawan. Iminumungkahi ni Adrian na ipadala si Lulu sa palasyo bilang isang maharlikang regalo upang direktang ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang kamahalan. Sa paniniwalang malugod na tatanggapin ng prinsipe ang gayong bihirang nilalang, tinanggihan ni Selena ang ideya bilang hindi mapagkakatiwalaan, na nagpapaalala sa kanila na ang mga kwento ng hybrid unicorn ay halos mito at wala pang nakakaalam kung sino ang ama. Itinuro ni Adrian ang maraming kilalang kabayo na pinalaki sa ilalim ng pangangalaga ni Lady Mar Ann, alinman sa mga ito ay maaaring maging mga kandidato. Sif pinalaya, hinahangaan para sa bilis at kagandahan. Terra, pinahahalagahan para sa pagtitiis. Si Dolly, nakilala sa kagandahan, at Black Thunder, na sikat sa lakas. Inamin ni Mar Ann na ang pagkilala sa tunay na kapareha ay mahalaga bago makagawa ng anumang desisyon. Nang magboluntaryo si Adrian na tumulong, si Mar Ann sa halip ay umapela kay Eugene, umaasa na ang kanyang medikal na pananaw ay maaaring matuklasan ang katotohanan. Tumanggi siya na nagpapaalala sa kanya na ang isang stethoscope ay hindi matukoy ang lahi. Si Adrian ay namagitan, na kinikilala na ang likas na ugali at pagmamalasakit ni Eugene para kay Lulu ay ginagawa siyang mas angkop kaysa sa sinumang tumulong. Idinagdag ni Selena na ang sagot ay maaaring malapit na dahil ang mga buntis na unicorn ay karaniwang nagpapakita ng pagkabalisa kapag hiwalay sa kanilang mga kapareha. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Lulu sa buong paglalakbay. Sa pagsubaybay sa timeline, napagtanto ni Maria na nagsimula lamang ang pagkabalisa ni Lulu pagdating sa kanilang destinasyon. Ang ruta ng karwahe ay nagbibigay ng unang bakas. Sa Quadra, inaalagaan ni Joseph ang isang batang kabayong mongrel, na hindi alam ang namumuong tensyon sa paligid niya. Nang makita ni Lulu ang Kalto, siya ay nagiging emosyonal, nagmamadaling lumapit dito at niyakap ito ng may malinaw na pagkilala. Natigilan ang mga nanunood. Si Mary Ann ay natakot, hindi maintindihan kung bakit ang isang unicorn na may royal standing ay makikipag-bonding sa isang karaniwang mixed breed na kabayo. Ang kahangalan ng eksena ay humahatak ng isang tahimik na komento mula sa ating bayani, na inihalin tulad ito sa isang dramatikong dula kung saan tinatanggihan ng isang marangal na magulang ang isang ipinagbabawal na laban. Si Adrian, na nagmamasid sa gawin ni Lulu, ay nagpapatunay na sa kabila ng bawat inaasahan, ang koneksyon sa pagitan ng dalawang hayop ay tunay. Nagprotesta si Mar Ann na napakabata pa ng Kalto, ngunit itinuro ni Eugene na malinaw ang pagpili ni Lulu at ang paghihiwalay sa kanila ay makakasama lamang sa kanya at sa hindi pa isinisilang. Sinabi sa binata na ang pagpayag sa isang mababang karwahe na kabayo na makalapit sa isang mahalagang kabayong may sungay ay lubos na kabaliwan. Sinubukan ni Joseph na ipaliwanag na wala siyang ideya, ngunit inakusahan siya ng bilang ng pagsisinungaling at pagtatangkang kumita mula sa sitwasyon. Sa kabila ng mga pagtanggi ni Joseph, tumanggi ang konde na makinig at inutusan siyang ikulong at ang kabayo, na nag-aanunsyo na ang parusa ay malapit ng may hatid. Ang mga kasambahay ay nagbubulungan,
Sumasang-ayon na ang bilang ay masyadong malupit. Walang ginawang masama si Joseph. Itinuro nila na walang sino man ang makakapigil sa mga hayop na maging mapagmahal sa isa't isa. Ang pag-uusap ay lumiliko sa kung bakit dapat ipadala si Lulu sa Royal Palace, na may ilang napagtanto na malamang na siya ay sinadya bilang isang suhol para sa halalan ng Crown Princess sa pagtatapos ng taon. Binanggit nila ang pakikilahok ni Mary Ann at kung paano namuhay si Lulu sa maharlikang karangyan kung ang mga bagay ay naging tulad ng binalak, ngunit sa halip ay nauwi sa isang kabayo ng karwahe. Isang kasambahay ang nagkomento na malamang sinusunod ni Lulu ang kanyang may-ari. Isa pang pahiwatig na maraming tao ang hindi alam tungkol sa binibini ni Mary Ann. Biglang binalaan ng isang maid ang iba na tumahimik. Maya-maya pa ay sumugod ang isa pang kasambahay para ibalita na lumala na ang kalagayan ni Lulu. Nagsimula siyang umubo ng dugo. Agad namang pumunta si Mary Ann sa tabi ni Lulu at tinanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag ng kasambahay na hindi nakakain si Lulu dahil sa morning sickness at ngayon ay nagsusuka ng dugo. Naalala niya ang babala ni Selena. Ang mga buntis na unicorn ay labis na nababalisa kapag nahiwalay sa kanilang mga kasosyo, at ang kalusugan ni Lulu ay lumala dahil dito. Ang katulong ay nagbabala na kung magpapatuloy ito, ang sitwasyon ay maaaring maging mas kakilakilabot. Tinanong ni Mary Ann kung kailan darating si Eugene, at sinagot ng maid na may ipinadalang mensahe sa umaga, ngunit naantala siya dahil sa layo. Determinado, nagpa siya si Mary Ann na maghanap ng ibang doktor sa malapit at iniutos na dalhin ang kabayo kay Lulu. Hinihimok ito ng lalaking nangunguna sa kabayo na kumilos ng mas mabilis habang ang mga katulong ay nagrereklamo tungkol sa amoy. Hindi raw excuse ang pagkukulong at dapat ay nilinis muna siya bago makilala ang dalaga. Iginiit ng lalaki na ito ay kagyat. Pinatahimik sila ni Mary Ann at inutusang ipasok ang kabayo. Nang makita siya ni Lulu, agad siyang tumakbo papunta sa kanya at idiniin ang sarili. Umorder si Mary Ann ng maligamgam na tubig, sinabing siya mismo ang maglilinis sa kanya. Nagulat ang mga katulong, ngunit hindi niya pinansin ang kanilang mga protesta at inutusan din silang maghanda ng sopas para kay Lulu. Sinimulan niyang linisin ang kabayo gamit ang isang tuwalya na nilublob sa maligamgam na tubig, sa pag-aakalang isa itong walang pusong hayop. Ngunit hindi niya makalimutan kung paano hindi sinang-ayunan ng kanyang sariling mga magulang ang kanyang relasyon sa isang merchant na anak. Sinasalamin niya na maaaring mabuhay si Lulu na napapalibutan ng karangyan, ngunit iniisip kung ang simpleng kaligayahang ito ang tunay na ninanais ni Lulu. Sa sandaling iyon, dumating ang ating bida. Tinatrato niya ang kalagayan ni Lulu at ipinaliwanag na kahit na may mga kagustuhan ang mga hayop, walang hierarchy sa kanila. Hindi nakikita ni Lulu ang kanyang sarili bilang superior sa isang kabayo. Nag-set up siya ng IV para kay Lulu at tiniyak kay Mary Ann na ang makasama lang ang mahal niya ay sapat na para sa kanyang kaligayahan. Habang nagbibigay siya ng gamot, sinabi niya na makakatulong ito sa ngayon, ngunit pansamantalang pag-aayos lamang. Ang tunay na solusyon ay ang pagpapahintulot kay Lulu at sa kanyang kapareha na manatiling magkasama. Tahimik na sumang-ayon si Mary Ann. Naghahanda ang ating bayani na umalis, binanggit na dapat siyang bumalik sa klinika kung saan naghihintay ang maraming pasyente at nananatili ang kanyang assistant na doktor, kahit na tahimik siyang nagdududa sa kanyang empatiya. Tinitiyak ni Mary Ann sa kanya na naiintindihan niya, at sinabing ipaubayan niya ang pangangalaga sa kanya. Habang nanunood sina Mary Ann at Eugene, kumapit si Adrian. Awkwardly sa puno, kitang-kitang nagpupumilit na bumaba. Sa wakas ay bumaba siya, humihingi ng paumanhin para sa kanyang kawalang galang, ngunit itinutuwid siya ng ating bayani, na tinawag itong isang krimen sa halip. Iginiit ni Adrian na umakyat lamang siya sa puno dahil sa pag-aalala kay Lulu at balak niyang umalis pagkatapos suriin siya. Ipinaalala ni Mary Ann sa kanya na dapat niyang ipaalam sa mga tauhan, ngunit ipinaliwanag ni Adrian na sinubukan niya at tinanggihan ang pagpasok. Nang mapansin ang device sa pouch ni Adrian, kinilala ito ni Eugene bilang isang stethoscope at basta-basta nagkomento kung gaano ito kamura. Si Adrian, nahihiya, ay umamin na ito ay isang prototype pa rin. Ang aming bida ay nagpapayo na ang isang doktor ay dapat magkaroon ng wastong mga tool, pagkatapos ay naghahanda na umalis, na binabanggit ang kanyang abalang ischedule ng pasyente. Pinapanood siya ni Adrian na umalis, iniisip na mas mabuting tao si Eugene kaysa sa inaakala niya, habang kabaligtaran naman ang iniisip ng aming anak,
na nagpapatunay sa sarili na kakaibang tao si Adrian. Kalaunan sa gabing iyon, nagsimulang kumain si Lulu ng mag-isa at nanimbalik ang lakas, na nagdudulot ng ginhawa kay Mar-an. Sinabi sa kanya ni Adrian na ang pagmamahal at pangangalaga ay ang pinakamahusay na gamot at pinupuri siya sa personal na pag-aalaga kay Lulu. Sinasalamin ni Mar-an na ang kanyang katigasan ng ulo ay nagdulot ng pagdurusa ni Lulu at inamin na dapat niya silang muling pagsamahin ng mas maaga, na napagtanto na marahil ay naiinggit siya sa kanyang kabayong may sungay. Naalala niya kung paano siya minsan ay inosente gaya ni Lulu, ngunit sa paglipas ng panahon ay nasanay na siyang husgahan ng iba ayon sa kanilang katayuan at kayamanan. Adrian remarks na lahat ng maharlika ay ganyan. Ngunit binalika ni Marian ang kanyang unang pag-ibig, naaalala kung paanong hindi niya inisip ang katayuan, tanging ang kagandahan sa kanyang mga mata. Siya ay sumuko sa kanya para sa kanilang kapwa kaligayahan, at ngayon ay nagtataka ng malakas kung siya ay tunay na masaya. Sumagot si Adrian na ang unang pag-ibig ay laging nagtatapos sa kalungkutan at ang gayong sakit ay maaaring mabulag ang isang tao sa pag-ibig na malapit na sa kanila. Iminumungkahi niya na ang kanyang tunay na soulmate ay maaaring malapit na. Nalilito si Marian, huli na niyang napagtanto kung ano ang nakalimutan niya at nagpas siyang umalis sa pagpili ng prinsesa. Habang nakikinig si Adrian, palihim niyang kinuha ang isang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang isang bihirang pagkakataon na nabubuo sa kanyang puso, inilagay niya ito sa harap ni Mar-an at nagsimulang magsalita. But suddenly she declares that she will make her move on Ojen. Natigilan si Adrian, hindi siguradong narinig ng tama, at humihingi ng paglilinaw ng hindi makapaniwala. Patuloy ni Marian, sinabing mas gugustuhin niyang hawakan ang kanyang sarili ang kapangyarihan kaysa pakasalan ng isang taong mayroon na nito, na iniwan si Adrian na nakatulala. Tinapos niya ang pag-uusap sa pamamagitan ng pasasalamat sa kanya at sinabing umaasa siyang maaari silang manatiling mabuting magkaibigan. Naduraj si Adrian sa kanyang mga salita at nangakong hinding-hindi niya patatawarin si Ojin. Pagbalik sa klinika, bumahing si Pio at nagpatuloy sa pagbabasa mula sa isang papel, ipinaalam kay Ojin na si Kyo ay kinuha bilang kasama ni Lulu at hiniling na maging personal na doktor ni Lulu. Kasama sa alok ang 10 beses sa karaniwang bayad, ngunit tumanggi ang ating bida, na ipinaliwanag na hindi siya makakalabas ng ospital dahil sa kanyang abalang schedule, at nagreklamo si Pio na hindi lalabas ang tartar kahit makalipas ang 1 oras. Sinuri ni Ojin ang ahas, na nililinis ang mga ngipin, nakita ang pagtatayo ng tartar, at inutusan si Pio na mag-spray ng asin at maghanda ng gamot na panlaban sa pamamaga at bulak. Habang nagtatrabaho, natuklasan niya ang isang bagay na nakalagay sa pagitan ng mga ngipin at bumunot ng isang maliit na bagay. Tuwang-tuwa ang may-ari ng alagang hayop, na inihayag na ang nilalang na si Shamir ay isang sagradong hayop na minsang niregalo ng yumaong hari sa kanilang pamilya, at nilamon lang nito ang kanilang pinagmana. Ang aming bida ay nagsasaad na ang ilang tartar ay nananatili pa rin, at ilang mga ngipin ay maaaring mga ilangan ng bunutan, na tinatansya ang 1 o 2 oras ng trabaho. Sinabi ni Selena na maaaring tumagal ng 5 oras mula nang magkaroon ng isa pang ulo ang halimaw. Sa sobrang pagkagulat, ang ating bida ay nawalan ng pag-asa habang sinusubukan ng may-ari. Upang pasayahin siya, na nagpapakita ng isang pagpipinta ng kanyang sarili at ni Shamir. Ipinaliwanag ng may-ari na nilikha ito ng opisyal na portrait artist ng kanilang pamilya at tinanong kung gusto ito ni Ojin. Sa tingin niya ay pangit ang pagpipinta at gusto niyang tumanggi, ngunit iginiit ng pintor na tatapusin niya ito at ipresenta ito sa lalong madaling panahon, na sinasabing matagal na siyang hindi nakatagpo ng ganoong nakaka-inspire na paksa. Habang nagsasalita siya ay bumukas ang mga mata ni Shamir at napansin agad ni Selena. Nagiging tense si Ojin, iniisip kung sapat na ba ang sedative dosage. Itinaas ni Selena ang kanyang kamay para magbigay ng protective spell, ngunit biglang humakbang si Adrian sa kanyang harapan at tinamaan siya ng spell sa halip na ang hayop. Kinikilala siya ni Selena bilang isang marangal na doktor at nagtataka kung bakit siya biglang lumitaw. Bago pa makapag-react ang sinuman, ibinuko ni Shamir ang bibig nito, nilamon ng buo si Adrian, at nilagok ito. Natigilan ang lahat sa silid, nagulat na ang halimaw ay nakalunok lang ng isang lalaki. Sarado ang klinika para sa araw na ito, ngunit maraming tao ang naghihintay sa labas mula pa noong madaling araw.
Ang mga tao ay nagrereklamo tungkol sa paglalakbay mula sa malayo pagkatapos marinig ang husay ng doktor, habang ang iba ay tinatalakay sa halip na subukan ng ospital sa susunod na nayon. Sa pagmamasid sa malayo, nararamdaman ni Adrian ang pagtaas ng galit niya. Hindi niya mapapatawad si Eugene sa pagpapaiyak ng mga babae habang tinatawag ang kanyang sarili na espiritu ng pagpapagaling. Naalala niya ang pakikipag-usap sa kanyang katulong. Nang tanungin ang tungkol sa espiritu ng pagpapagaling, inilarawan ito ng katulong bilang isang maalamat na nilalang na may kakayahang magbigay ng kapangyarihang pamunuan ang mundo. Pinagtawanan ni Adrian ang ideya na iniisip na si Lady Marian ay tanga dahil sa naimpluwensyahan ng gayong mga usapan at naniniwala na siya mismo ay mukhang isang espiritu kaysa kay Eugene. Ngunit bumalik ang kanyang isip sa mga sinabi ng katulong tungkol sa mga himala ni Eugene. Pagpapagaling ng lumilipad na isda, ginagawang pusa ang demonyong apostol. Lalong bumigat ang stethoscope na nakasabit sa leeg ni Adrian, regalo ng ating bida, habang naaalala niyang tinanong siya kung mahal pa rin ba niya ito. Nagkunwari siyang walang pakialam, sinabing ibabalik niya ito at itatanong kung may kopya. Kinumpirma ito ng katulong. Ngayon, nagtatago sa isang puno na may mga binocular, iniisip ni Adrian na dumating lamang siya upang ibalik ang kagamitan. Nagtataka kung bakit siya narito muli. Sa ibaba, tinatrato ng ating bida ang isang hydra. Mahina ang paggalaw ng dalawang ulo nito habang kinakalkal niya ang tartar mula sa mga gilagid nito. Nagbanlo ng tubig, at naglalagay ng gamot para maiwasan ang pamamaga. Sa pagmamasid ng mabuti, si Adrian ay nakakaramdam ng pag-aatubili na paghanga, na napagtanto na ang medikal na kasanayan ng aming anak ay higit pa sa kanyang sarili, kahit na siya ay naging isang nangungunang estudyante sa Royal Academy. Biglang pamitik ang buntot ni Hydra. Nagsisimula itong magising mula sa pagpapatahimik. Huli na nang napansin ni Adrian ang nilalang na humahanggos patungo kay Helena. Tumakbo siya upang iligtas siya, at nilamon siya ng Hydra sa isang lagok. Shock ripple sa karamihan ng tao. Si Eugene, saglit na natigilan, ay pinapanood ang may-ari ng Hydra na sumisigaw sa gulat. Mabilis na tinasa ni Selena na si Adrian ay nilamon ng buo at naghahanda na gumamit ng mahika. Ngunit pinigilan siya ng ating bida, nang mapansin niyang naging kulay ube ang dila ng Hydra at napigilan ang paghinga nito. Nakalunok ito ng sobrang laki. Gumuhit sa isang pamamaraan na minsan nilang isinagawa. Sabay na gumalaw sina Eugene at Selena. Sa kanyang bilang, sinaktan ni Selena ang Hydra ng husto, na pinipilit itong magsagawa ng Heimlich maneuver. Ang nilalang ay pumipintig, at sa isa pang malakas na hampas, si Adrian ay pinatalsik, na lumapag sa lupa. Ang paghinga ng Hydra ay tumatag at kaginhawaan ay kumakalat sa mga may-ari, na pumupuri sa medikal na kasanayan ng ating bayani. Inutusan ng ating bida si Selena na suriin ang kalagayan ni Adrian. Kinukumpirma niya na siya ay buhay, ngunit mananatiling walang malay ng ilang sandali dahil sa magic spell na ginamit sa Gemini Hydra. Tahimik na napapansin ni Eugene na ganoon din ang kalagayan ni Shamir. Nagpatatag, kahit na ang naunang pagkabigla ay nagdulot ng pasa sa tiyan nito. Naglagay si Selena ng ointment at tinapos ang pagbibihis. Mamaya sa gabi, ginagabayan ng aming anak ang mga may-ari ng Hydra na maging mas maingat, na nagpapaalala sa kanila na ang anumang aksidente kung saan ang isang alagang hayop ay nakalunok ng isang bagay ay pananagutan ng may-ari. Nangako sila na mag-iingat, kahit na nagbibiro na titiyakin nilang hindi na ito lalamunan muli ng tao. Pagkalipas ng ilang araw, nagpadala ang baron ng isang pagpipinta na pinamagatang The Great Rescue Operation bilang regalo. Itinatakwil ito ng ating bida bilang kakaiba, para lamang malaman na may ginawang estatwa ng pagliligtas niya kay Adrian mula sa bibig ni Shamir. Pakiramdam niya ay gumuho ang mundo. Samantala, nananatiling tulog si Adrian, walang kamalay-malay sa lahat, habang binabantayan siya ni Pio at Selena, naghihintay na magising siya. Nagising si Adrian, nalilito kung nasaan siya at kung ano ang nangyari. Ang mga alaala ay nagsisimulang magkapira-piraso. Siya ay nag-espiya sa klinika ni Eugene, nakita ang ahas na nagising, at tumalon upang iligtas si Selena. Ang sunod niyang naaalala ay ang paglunok ng buo. Sa loob ng kadiliman, malungkot niyang iniisip na ito ay isang angkop na wakas para sa isang vegetarian. Kung may isa pang buhay, marahil ay isinilang na muli bilang isang unicorn na may magandang heroine ay hindi magiging masama.
Biglang damaloy sa kanya ang sakit. Iniisip niya kung ganito ba ang pakiramdam ng hindi pa isinisilang, tahimik na nagmamakaawa na tumigil ito. Umubo siya at hinayla siya pabalik ng tunog sa realidad. Tumabi sa kanya si Selena, napansin na may malay siya ngayon. Si Adrian, nahihilo pa, iniisip kung siya ang may-ari nito. Sinasabi niya sa kanya na huwag pa siyang bumangon. Ang mga side effect ng magic ay mag-iiwan sa kanya ng pagkahilo at pagduduwal, kaya dapat siyang magpahinga ng 2 o 3 araw. Tahimik na sumang-ayon si Adrian. Pumasok ang ating bida na may dalang umuusok na tasa, inutusan siyang umupo sandali. Ipinaliwanag niya na ito ay gamot para sa paggaling at iginiit na inumin ito ni Adrian. Obliged si Adrian habang binanggit ni Ojan na idinagdag pa niya ang ilang dahon ni Mandel sa brew. Ipinaalam din niya kay Adrian na nakontak na si Astrid Manor at maaari na siyang magpahinga dito ng ilang araw pa. Tutol si Adrian, ayaw magpataw, ngunit ipinaalala ng ating bayani na bilang isang doktor ay dapat niyang malaman na ang kalusugan ang mauna. Nagpasalamat si Adrian sa kanya at sinabi ng aming anak na lalabas siya para makapagpahinga si Adrian. Sa pag-alis ni Ojan, nagmamasid si Adrian at nalaman niyang ang kanyang kalaban ay talagang isang magaling na tao. Dahil sa kahihiyan sa kanyang naunang pagseselos, nagpasya si Adrian na gusto niyang maging ganoon din balang araw hanggang sa makakita siya ng isang liham sa side table. Isang invoice, naglolod ng bayad 500 pilak, bayad sa pagkain 100 pilak, kabuuang 66.86 pilak. Tinitigan ito ni Adrian at sinumpa si Ojan. Samantala, sa klinika, nakatayo ang isang mag-asawa kasama ang kanilang pusa, nag-aalala na baka mabago ang kasarian ng kanilang alaga. Ipinaliwanag ng ating bida na ito ay isang figure of speech lamang. Kakastrehin ng pusa, nagprotesta ang mag-asawa, na pinagtatalunan na ito ay malupit. Ang aming bida ay mitigang nagpapaalala sa kanila na ang enerhiya ng pusa ay bumababa, ang pag-aalaga sa mga kuting ay mahirap, at ang kalusugan ng babae ay nagdurusa sa napakaraming panganganak. Tinatanong niya kung anong solusyon ang imumungkahi nila. Nagprotesta ang may-ari na bata pa ang pusa. Nagtanong si Ojin kung gusto nilang kalkulahin kung ilan pa ang magiging kuting sa loob ng 5 taon, o kung lihim silang nagbebenta ng Feng Fox Pops. Itinanggi ito ng may-ari, ngunit pinagtatalunan na kung mangyari ang operasyon, anong kasiyahan ang natitira sa pusa. Sanay na sa mga talakayang ito, ipinaliwanag ng ating bida na ang madalas na pagsasama ay nagdudulot ng mabilis na pagtanda, nagpapaikli sa tagal ng buhay, at nagpapababa sa kalidad ng buhay para sa parehong alagang hayop at may-ari. Ang mag-asawa ay umalis na nakatid. Tiniyak ni Pio sa kanila na tutulong siyang mag-book ng petsa ng operasyon. Pagkaalis nila, bumubulong-bulong ang ating bida, tungkol sa pagkakaroon ng schedule ng kanyang sarili sa lalong madaling panahon. Pagod na siyang paulit-ulit ang parehong payo sa bawat oras. Sinabi sa kanya ni Pio na ang susunod na pasyente ay ang alagang hayop ng kanyang childhood friend at hiniling sa kanya na alagaan ito ng mabuti. Nangako si Ojin na gagawin niya. Pumasok ang isang batang babae na may hawak na malaking manok at sinabing narito sila para sa isang check-up. Pansinin ng ating bayani ang makintab na balahibo ng ibon at sinabi nito na mukhang malusog ito. Idinagdag ni Pio na si Pop ang pinakamalaki at pinakamalusog sa mga alagang hayop ng kanyang kaibigan. Maangas na tumango ang dalaga. Pagkalipas ng 20 minuto, natapos na ng ating bayani ang pagsusuri kay Pop at napagpasyahan na ang manok ay karapat-dapat na makipagkumpetensya sa isang prime chicken contest. Ang batang babae, hindi pa rin mapalagay, ay nagbanggit na si Pop ay tila mas payat kamakailan, ngunit natukoy ni Ojin na hindi ito tunay na pagbaba ng timbang. Naalala niya ang isang seizure habang natutulog si Pop at nag-aalala na baka ito ay malubha, ngunit napagpasyahan ng aming bida na ito ay malamang na hindi nakakapinsalang pagkabalisa. Idinagdag ng batang babae na ang lalamunan ni Pop ay masakit noong nakaraang araw, na natatakot sa impeksyon. Tiniyak ni Pio na karaniwan na ito. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, walang nakitang abnormal si Ojin, na nagpapagaan sa kanyang mga alalahanin. Maya-maya, tumakbo si Pio na naalarma. Nawala ang Pop. Ipinaliwanag ng tiyer na huminto siya sa banyo bago umuwi, at sa sandaling iyon, nawala si Pop. Inutusan ni Ojin ang lahat ng labasan at seliado ang mga bintana.
Sinabihan ni Selena ang lahat na nasa waiting area na manatili dahil may nawawalang hayop. Ang ilang mga pasyente ay nagrereklamo na ang kanilang mga alagang hayop ay hindi mapakali kung nakakulong ng masyadong mahaba. Pinatahimik sila ni Sonja nang magsimulang kumilos ang kanilang mga alaga. Ang koponan ay naghahanap kung saan-saan ngunit hindi mahanap ang Pop. Nagtatanong si Ojen kung may gusto o hindi gusto si Pop. Sabi ng Tear na hindi niya alam pero baka umalis na si Pop. Iginiit ng aming bida na hindi mabuksan ni Pop ang mga pinto o tumalon sa mga bintana. Dapat nasa loob pa. Naalala ni Pio na mahilig sa lalaki si Pop. Sinabi ng aming anak na mas gusto ng ilang mga hayop ang mas mababang tono ng boses. Sabi ng Tear, sukdulan ang pagkahumaling ni Pop sa mga lalaki. Realization daw sa ating bida. Kaya naman kumapit sa kanya si Pop sa check-up. Iminumungkahi ni Sonja na isang lugar na lang ang natitira, isang silid kung saan natutulog ang isang lalaki. Sumugod sila doon at naabutan nila si Pop na nakayakap ng mahigpit kay Adrian. Natigilan ang lahat sa gulat. Tumingin si Ojin kay Tear na nagtatanong kung bakit niya ginawa ito. Hinarap ni Ojin si Tear na nagtatanong kung bakit sinasadya niyang iwan si Pop. Sa simula pa lang, naramdaman niyang may mali. Sa lahat ng taon niya bilang isang doktor, nakilala niya ang hindi mabilang na uri ng mga may-ari, ngunit hindi kailanman nabigo ang isang tagapag-alaga na marinig na malusog ang kanilang alagang hayop. Ipinunto niya na gaano man kabilas ang isang manok. Ito ay masyadong kapansin-pansin at maliit na hindi mapapansin at masyadong kapansin-pansin na makalusot sa mga pintuan at mapunta dito nang hindi napapansin. Humihingi siya ng paliwanag. Inamin ni Tear na ginawa niya ito dahil hinding-hindi maniniwala ang Baroness sa isang tulad niya. Ngunit kung ang isang sikat na doktor tulad ni Ojin ay nagsabi na si Pop ay may sakit at nawala, gagawin niya. Nagtanong ang ating bida kung sino ang maniniwala sa ganoong kwento at ang sagot ng Tear, bonus. Napuno ng desperasyon ang kanyang boses habang nagmamakaawa siya kay Ojin na iligtas siya. Kung sasabihin niya sa Baroness na malusog si Pop, hahabulin siya. Isang kompetisyon sa pangangaso ang nalalapit na hino-host ng House of Baroness sa tabi ng isang piging para sa isang mahalagang panauhin na napapabalitang isasama mismo si Prince Theo. Ang Baroness, naghahanda para sa kaganapan, ay nagpaplanong magluto ng Pop para sa kapistahan. Tumahimik ang kwarto, hindi makapaniwalang bulalas ni Pio, nagtatanong kung bakit may gustong kumain ng alaga ng isang tao, lalo na't nagmamay-ari na ang Baroness ng ilang malalaking manok na apoy. Ipinaliwanag ng Tear na ang mga manok na iyon ay namatay noong nakaraang taon mula sa isang nakakahawang sakit. Ojin remarks, dapat mayroong iba pang mga sangkap, ngunit ang Baroness ay nagpipilit sa Pop.